Nangyari ito sa isang maliit na bayan sa Bukidnon, kung saan ang buhay ay tila mabagal, at ang mga pangyayari ay dumadaloy ng dahan-dahan, pero para sa akin, ito ang simula ng isang kakaibang pakikipagsapalaran. Hello, ako si Luningning, 18 taong gulang, at hanggang ilang linggo ang nakalipas, nakatira ako sa Maynila, isang lungsod na puno ng ingay, bilis, at walang tigil na kilos. Ang araw-araw na pagsisikap sa paaralan, ang saya ng barkada, pati na ang palpak na trapiko, lahat iyon ang aking mundo, ang aking comfort zone. Ngunit ngayon, narito ako sa gitna ng isang malawak na bukid sa bayan ng Maramag, Bukidnon, isang lugar na tila natigil sa panahon. Nagsimula ang lahat ng magpasya ang aking mga magulang na kailangan naming magbago ng kapaligiran. Tinanggap ng tatay ko ang isang alok na trabaho dito sa Bukidnon, at ang nanay ko naman, na matagal nang nangangarap ng buhay sa probinsya, ay natuwa sa pagkakataong manirahan sa isang bukid. Para sa akin, ito ay parang pagtatapos ng lahat ng aking nakasanayan. Sa mga unang araw, pakiramdam ko ay walang kwenta ang lahat. Mabagal ang internet, kaya hindi ko na ma-video call ng matagal ang mga kaibigan ko sa Maynila. Unti-unti silang nawalan ng interes, at ang cellphone ko ay naging pabigat na lamang sa bulsa ng aking maong. Palibhasa ay walang gaanong nangyayari, madalas akong naglalakad sa mga tahimik na pasilyo ng bahay o umuupo sa beranda, nakamasid sa mga palayan na naglalakihan sa paligid. Isang hapon, habang naglalakad ako ng walang direksyon sa bakuran, may napansin akong kakaiba. Sa gitna ng mga gintong damo na sumasayaw sa hangin, may isang kabayo, isang napakagandang kabayo na tila hari ng parang. Ang kanyang balahibo ay kulay tsokolate, kumikislap sa liwanag ng papalubog na araw, at ang kanyang maitim na grina ay dumadaloy na parang alon sa matipunong liig. Tila may misteryong nakatago sa kanyang katahimikan, ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko, at ang mga matang nakatitig sa malayo ay puno ng kalungkutan. Pinuntahan ko ang tatay ko na ayos-ayos ng mga gamit sa kamalig at tinanong, "Tay, sino po iyon?" Itinuro ko ang kabayo. Nakatingin siya sa akin, nilinisan ang mga kamay sa lumang basahan, at sinabi, yan si Bagani, isa sa aming mga pinakamagagaling na kabayo noon. Pero matigas ang ulo niya at hindi basta-basta mapapalapit. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko, habang tumitindi ang aking pagkamausisa. May ilang taon na ang nakalipas, siya ay kabaranggayan sa mga paligsahan, malakas, mabilis, pero sobrang temperamental. Nasaktan ang huling sumakay sa kanya, kaya mula noon ay naging mailak siya, at halos hindi na siya nagtitiwala sa tao. Habang bumalik siya sa kanyang ginagawa, nanatili sa isip ko ang mga salitang iyon, hindi na nagtitiwala. Alam ko ang pakiramdam na iyon dahil mula nang dumating kami rito, ganoon din ako. Pakiramdam ko ay hindi ako bahagi ng lugar, parang isang dayuhan sa sariling buhay. Marahil iyon ang nakita ko sa mga mata ni Bagani, isang kalungkutan na sumasalamin sa akin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kinabukasan. Hindi ako marunong sa mga kabayo, lalo na sa mga matitigas ang ulo tulad ni Bagani, pero may kakaibang atraksyon siya sa akin, parang naiintindihan niya ang mga iniisip ko at ang mga hinanakit na hindi ko masabi. Mabagal akong lumapit sa bakod na naghihiwalay sa akin sa malawak na pastulan kung saan siya naglalagi. Nasa malayo pa siya noong una, pero nang mapansin niya ako, itinaas niya ang ulo at tiningnan ako ng may matinding pagsusuri. Wala sa mga mata niya ang takot o galit, puro pagdududa lang. "Hay, Bagani," mahina kong bumulong, halos kasabay ng hangin ang boses ko. Hindi siya gumalaw, pero ang mga tenga niya ay pumikit at hinarap ako. Isang munting kilos na para sa akin ay parang paanyaya. Nanatili akong nakaupo sa tabi ng bakod, tinitingnan siya, at hinayaan kong siya rin ang magdesisyon kung lalapit siya o hindi. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahang lumakad si Bagani papalapit sa akin. Nang huminto siya ilang hakbang ang layo, napansin ko ang bawat detalye, ang kislap ng kanyang mga mata, ang mga bahagyang peklat sa balahibo na nagkukwento ng mga pinagdaanan, at ang malalim na paghinga na nagpapakita ng kanyang nakatagong lakas. Tunay kang isang mandirigma, ang bulong ko, na parang nakikipag-usap sa isang matibay na kaibigan. Para sa akin, parang may lihim na kasunduan kami ni Bagani, hindi lang siya basta kabayo sa pastulan, at hindi rin ako simpleng dalagang naliligaw sa gitna ng walang buhay na bukid. Kami ay dalawang kaluluwang naghahanap ng pag-asa sa mundong tila hindi kami nauunawaan. Araw-araw pagkatapos ng almusal at mga simpleng gawain na pilit akong ipinapasok ng nanay ko, pumupunta ako sa bakod ng pastulan.
Doon ako naupo, walang inaasahan kundi ang makita siya kahit sa malayo. Minsan, hindi niya ako pinapansin, ngunit may mga sandali na tinitingnan niya ako ng maihalong pagkamausisa. Sa mga sandaling iyon, hindi ko sinasabi ang mga bagay na bumibigat sa puso ko, ang lungkot, ang pangungulila sa Maynila, at ang pakiramdam na unti-unting nawawala ako sa mundo ng mga kaibigan ko. Ngunit si Bagani, kahit tahimik, ay tila nakikinig, ang mga tenga niya ay palaging nakatutok sa akin, na para bang nauunawaan niya ang bawat salitang hindi ko masabi. Alam kong hindi ako dapat umasa, minsang bulong ko habang nakatingin sa damuhan, marami ang gustong nandito, pero para sa akin, parang invisible ako, parang wala akong lugar na matatawag kong akin. Hindi siya sumagot, pero ang katahimikan niya ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Para sa unang pagkakataon mula nang dumating kami rito, naramdaman kong pwede akong magsalita ng walang takot na husgahan. Unti-unti lumalapit siya ng dahan-dahan. Isang hakbang sa bawat araw. Hanggang sa halos maabot ko na siya kapag iniunat ko ang kamay. Nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan, nagdala ako ng mangga, hinati ko sa dalawa, tulad ng payo ng tatay ko. Heto, Bagani, sabi ko habang iniaabot ang prutas. Nag-alinlangan siya, ang mga kalamnan sa liig niya ay tense, parang handa siyang umatras. Pero dahan-dahan, lumapit siya, at mabilis na kinuha ang mangga mula sa palad ko. Nang dumampi ang kanyang malambot na labi sa balat ko, isang kakaibang kilig ang dumaloy sa katawan ko, isang damdamin na mahirap ipaliwanag. Mula noon, nagbago ang lahat. Nagsisimula siyang maghintay sa akin sa tabi ng bakod, at alam ko na hindi lang dahil sa mangga o sa mga piraso ng karot na dinadala ko. Tinanggap niya ako sa mundo niya, at para sa akin, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong may dahilan akong bumangon araw-araw. Nang una kong mahawakan ang kanyang liig, nagulat ako sa init at kakaibang amoy ng lupa at araw na sumasama sa kanyang balahibo, isang halimuyak na hindi ko matutumbasan sa kahit anong pabango o alaala. Si Bagani ay hindi lang naging kabayo sa akin, naging tagapakinig, naging kaibigan, at naging kanlungan ko mula sa lahat ng bagay na tila mali sa paligid ko. Isang araw, habang inaayos ko ang balahibo ni Bagani gamit ang aking sipilyo, may bigla akong naramdaman, isang matinding hangaring subukan ang hindi ko pa nagagawa. Tumingin ako sa kanya, at nang hindi na nagdalawang isip, lumapit ako sa tatay ko na nag-aayos ng mga gamit sa likod ng bahay. Tay, pwede ko po bang subukang sakyan si Bagani? Tanong ko na maihalong kaba at pag-asa. Napailing siya at bahagyang natawa. Luningning, alam mo namang hindi siya mapagkakatiwalaan. Ilang taon na siyang hindi pinapahiran ng paa ng kahit sino. Baka masaktan ka pa. Ngunit hindi ako sumuko. Hindi po siya sasaktan, tay. Nagkakaintindihan kami. Ramdam ko yun. Tiningnan niya ako ng matagal, parang sinusukat ang tapang ko, at sa huli ay sumuko rin siya. Sige, pero mag-ingat ka. Hindi siya predictable at alam mo yan. Sa hapon na iyon, dala ang halo-halong kaba at excitement, dinala ko si Bagani sa kulungan. Siya ay balisa, nanginginig sa tuhod, at paulit-ulit na tumitilapon ang kanyang ulo. Ngunit nilapitan ko siya ng dahan-dahan, binigyan siya ng mga piraso ng karot habang pinapakalma ang kanyang puso. Lahat ayos lang, Bagani. Magkasama tayo lang, sabi ko sa kanya habang pinapahid ang kanyang malambot na balahibo. Mataas ang aking tibok ng puso nang inilihis ko ang tali ng kanyang lubid, inilagay ko ang selang pangkabayo, at unti-unting umakyat sa kanyang likod. Ang bawat galaw niya ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko, ang kanyang malalakas na kalamnan na tila handang sumabog sa lakas, ang init ng kanyang katawan na kumakalat sa aking mga kamay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang nakatayo ng matagal, parang naghihintay sa akin. Nang biglang binigyan ko siya ng senyas na umusad, naglakad siya ng dahan-dahan, at sa bawat galaw, ramdam ko ang kanyang kapangyarihan, isang malakas ngunit maamong nilalang na unti-unting nagbubukas ng kanyang puso sa akin. Ang hangin ay humampas sa aking mukha, dinadala ang amoy ng mga damo, lupa at araw. Ang ritmo ng kanyang mga paa ay parang musika, nagpapalabas ng lakas at kalayaan. Habang kami naglalakad, parang ang mundo ay naglaho, ang mga puno, ang langit, pati na ang mga alalahanin ko ay naglaho sa isang iglap. Tila kami na lamang ang naroroon, dalawang nilalang na nagkakaintindihan sa isang malalim na antas. Sa bawat galaw niya, nadarama ko ang isang kakaibang enerhiya na pumupuno sa akin.
Parang bawat hampas ng kanyang mga paa ay nagdudulot ng bagong lakas na pumapalit sa lahat ng panghihina at takot. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong buhay ako, buo at malaya. Nang huminto kami, huminga ako ng malalim, ang puso ko ay mabilis pa rin ang tibok. Hinaplos ko ang liig ni Bagani at tumalikod siya ng bahagyang ikiling ang ulo, tila sinasabi niyang okay ka lang ba? Salamat, Bagani, bumulong ako, may halong tuwa at pasasalamat. Umalingaw-ngaw ang kanyang malambing na huni sa hangin at napangiti ako. Ang araw na iyon ay hindi lamang basta karanasan, ito ay isang pagbabagong anyo. Hindi lang kami naging magkabarkada, naging magkatuwang kami sa isang kwento ng pagtitiwala, lakas at kalayaan. Sa bawat galaw niya, naramdaman kong nagbukas ang isang pinto sa akin, isang daan patungo sa aking sariling lakas, at sa isang mundo na dati tila hindi ko pag-aari. Ngayon, hindi na ako ang batang naliligaw sa bukid. Ako si Luningning, kasama si Bagani, at sa bawat araw na kasama ko siya, unti-unti kong natutuklasan ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala at kalayaan. Ngunit ang kwento namin ay hindi pa rito nagtatapos, may mga lihim pa si Bagani na kailangang tuklasin, at mga pagsubok na kailangan naming harapin na magpapalakas sa amin ng higit pa sa inaasahan ko. Ang bukang liwayway sa maramag ay dahan-dahang pumailan lang habang ako'y nagigising sa tunog ng mga ibon at malamig na simoy ng hangin. Sa mga araw na iyon, naging bahagi na ng pang-araw-araw kong buhay si Bagani. Araw-araw akong gumigising ng maaga para alagaan siya, pagpapatuyo ng kanyang kulungan, pagdadala ng pagkain, at pag-aayos ng kanyang balahibo. Ang simpleng mga gawaing ito ang unti-unting nagbigay sa akin ng layunin at saya na matagal ko nang nawala mula sa buhay ko. Isang hapon, habang naglilinis ako sa paligid ng kulungan, bigla akong naisipang subukan ang isang bagay na matagal ko nang tinatago sa puso, ang sakyan si Bagani. Naramdaman ko ang kakaibang lakas ng loob, na parang sinasabi ng buong katauhan ko, ngayon ang tamang araw. Pinuntahan ko siya ng dahan-dahan, dala ang aking maliit na sako ng mga piraso ng mansanas na paborito niya. Nakita kong nakatitig siya sa akin, at bumalik ang pakiramdam na parang kami lang ang nasa mundo. Bagani, handa ka na ba? Mahina kong tanong habang iniabot ang pagkain. Dahan-dahan siyang lumapit, at nang tinanggap niya ang mansanas mula sa aking kamay, nagpakalma ito sa akin. Nilapitan ko siya, hinawakan ang kanyang malambot na balahibo, at unti-unting inilagay ang tali sa kanyang leg. May halong kaba at excitement ang aking nararamdaman nang unti-unting umakyat sa kanyang likod, na para bang pinanghahawakan ko ang aking pangarap. Nang ibigay ko ang senyas na umusad, unti-unting lumakad si Bagani, dahan-dahan at maingat. Habang kami naglalakad sa malawak na pastulan, ang hangin ay malamig at sariwa, ang amoy ng damo at lupa ay pumuno sa aking mga baga. Ramdam ko ang bawat galaw niya, ang lakas, ang tibay, at ang tapat na pagtitiwala na ibinibigay niya sa akin. Habang tumatagal, unti-unting nadama ko ang koneksyon namin na lumalalim. Hindi lamang siya isang kabayo, siya ay naging kasama ko sa paglalakbay ng aking sarili. Sa bawat hakbang, unti-unti kong natutunan na harapin ang aking mga takot, ang aking lungkot, at ang aking pangungulila. Ngunit hindi lahat ay naging madali. May mga pagkakataon na si Bagani ay nagiging matigas ang ulo, na parang sinusubukan niyang subukin ang aking pasensya at tapang. Sa mga sandaling iyon, natutunan kong maging matatag, matyaga, at higit sa lahat, magtiwala sa kanya at sa sarili ko. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng malamlam na buwan, naramdaman ko ang isang misteryosong enerhiya mula kay Bagani. Parang may itinatagong lihim ang kanyang mga mata, isang kwentong hindi pa niya nais ibahagi. Napatingin ako sa kanya, at sa katahimikan ng gabi, nagtanong ako sa sarili, ano kaya ang tunay na kwento ni Bagani? Ano ang mga sugat sa kanyang nakaraan na nagpabago sa kanya? Hindi ko pa alam ang sagot, ngunit naramdaman kong ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa harap ng malawak na bukirin at mga bituin, ang tanging bagay na sigurado ako ay hindi na kami mag-iisa, ako at si Bagani, magkasama sa isang kwento ng pagtitiwala, lakas at pag-asa. At sa likod ng mga anino ng gabi, may mga tanong na unti-unting sumusulpot, mga lihim na kailangang tuklasin, mga pagsubok na kailangang pagdaanan. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa hinaharap? Ang sagot ay nakatago pa lamang sa mga mata ni Bagani, at sa puso ko na handang harapin ang lahat. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ang simula ng isang kakaibang kabanata sa buhay ko sa Maramag.
Sa gitna ng malawak na pastulan, habang si Bagani ay dahan-dahang naglalakad sa ilalim ng naglalabong araw, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon namin na tila lumalalim ng bawat segundo. Hindi na siya simpleng kabayo para sa akin, naging kasama ko siya sa bawat paghinga, sa bawat pag-ikot ng mundo sa paligid namin. Habang naglalakad kami, napansin ko kung paano nagbabago ang kanyang mga galaw, mula sa pagiging matigas ang ulo at mailap, naging maamo at mapagkakatiwalaan siya. Ang bawat hakbang niya ay puno ng lakas at biyaya, at sa bawat pagdampi ng kanyang balahibo sa aking mga kamay, nadarama ko ang isang di matatawarang init na nagmumula sa puso niya. Parang may lihim na nag-ugnay sa amin, isang sumpa o pangakong kailangang tuparin. Isang sandali, napatingin siya sa akin ng matagal, at sa mga matang iyon, nakita ko ang isang kwento, mga alaala ng mga laban, sugat ng nakaraan, at isang malalim na kalungkutan na hindi niya kayang sabihin. Tila ba siya ay nag-aanyaya sa akin na unti-unting buksan ang pinto ng kanyang puso, upang maunawaan ang kanyang mga hinanakit at pangarap. Hindi naging madali ang aming pagsubok na magtiwala sa isa't isa. May mga araw na siya ay nagiging matigas ang ulo, tinatangka niyang ilayo ako sa kanyang mundo, ngunit hindi ako sumuko. Sa halip, mas lalo akong naging matyaga, mas lalo akong nagpakita ng pagmamahal at pag-unawa. Alam kong hindi lang siya ang nagbabago, ako rin ay unti-unting natututo kung paano maging mas malakas at mas matatag. Sa isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng bituin, pinakinggan ko ang kanyang malumanay na huni. Parang sinasabi niya sa akin na hindi siya lamang isang kabayo, siya ay isang buhay na kwento, puno ng mga lihim at pag-asa. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang isang pangakong magdadala sa amin sa mga susunod na kabanata ng aming buhay. Ngunit hindi lahat ay magiging madali. Sa likod ng kanyang mga mata ay may mga lihim na kailangang tuklasin. May mga sugat na kailangang paghilumin at mga pagsubok na hindi namin inaasahan. Sa bawat galaw ni Bagani, nararamdaman ko ang bigat ng mga pangyayaring nagdaan at alam kong hindi kami pwedeng bumalik sa dati. Habang tumatagal ang aming samahan, unti-unti akong nahulog sa isang mundo na puno ng pag-asa at takot, isang mundo kung saan ang bawat araw ay isang laban at ang bawat sandali ay isang biyaya. Sa kabila ng lahat, si Bagani ang naging ilaw ko sa madilim na daan, ang lakas ko sa gitna ng bagyo. Ngayon, habang pinagmamasdan ko siya na nakatayo sa ilalim ng araw, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Marami pang pagsubok ang naghihintay at maraming lihim ang kailangang mabunyag. Ngunit sa bawat tibok ng puso ko, naramdaman kong handa na akong harapin ang lahat, kasama si Bagani, ang aking kabayo, ang aking kaibigan at ang aking lakas. Hindi ko pa rin maipaniwala ang nangyari. Si Bagani, ang matigas ang ulo at mailap na kabayo, ay unti-unti nang naging bahagi ng buhay ko, higit pa sa isang simpleng kasama sa bukid. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang lalim ng aming koneksyon, ang tiwala na unti-unting nabuo mula sa mga tahimik na sandali sa tabi ng bakod hanggang sa mga paglalakad namin sa malawak na pastulan. Pero nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang pangyayaring nagtulak sa akin, upang magtanong kung paano sana naiwasan. Isang araw, habang kami ni Bagani ay naglalakad sa tabi ng isang makipot na daanan sa gilid ng bukid, biglang natigilan siya. Ang mga mata niya ay naging matalim, at ang buong katawan niya ay napuno ng tensyon. Bago ko pa man maintindihan, bigla siyang umatras at tumakbo ng mabilis, halos hindi ko siya masundan. Nahulog ako sa lupa, nasaktan ang tuhod at ang mga kamay. Habang pinipilit kong bumangon, narinig ko ang malakas na huni ni Bagani, na para bang nagpapahayag ng galit at takot. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari, pero ramdam ko ang bigat ng pangyayaring iyon, ang bigat ng tiwalang nawasak sa isang iglap. Sa mga sandaling iyon, napaisip ako kung paano sana naging iba ang lahat. Baka kung mas naging maingat ako, mas naunawaan ko siya, o kaya naman ay hindi ko siya pinilit na gawin ang isang bagay na hindi niya gusto. Pakiramdam ko ay nabigo ako bilang kasama niya, bilang kaibigan niya. Sino ba ako para pilitin siya kung ang tiwala niya ay unti-unting nabuo sa loob ng mga araw na nilaan ko sa kanya? Habang nagpapagaling ako sa maliit na sugat, naalala ko ang mga salitang sinabi ng tatay ko tungkol kay Bagani, hindi siya mapagkakatiwalaan. Matigas ang ulo. Hindi basta-basta. At ngayon, naranasan ko iyon sa aking sariling balat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako susuko. Alam kong may mas malalim pang dahilan kung bakit siya ganoon, at handa akong tuklasin iyon kahit gaano man kahirap.
Habang nakaupo sa tabi ng bakod, pinagmamasdan ko si Bagani na naglalakad sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kalungkutan at takot, ngunit may bakas ng pag-asa rin. Sa puso ko, naniniwala akong may paraan para maibalik ang aming tiwala, para muling magkaintindihan kami. Pero paano? Anong hakbang ang dapat kong gawin upang maayos ang nasira? Ang mga tanong na ito ang bumabalot sa akin, at sa kabila ng pagod at sakit, alam kong hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Ang aming samahan ay isang laban para sa tiwala, para sa pag-ibig, at para sa kalayaan. At sa loob ng aking puso, may apoy na nagsisilbing gabay upang hindi ako sumuko, kahit na ano paman ang harapin namin. Isang gabi, habang tahimik ang buong bukid at ang mga alon ng hangin ay humahaplos sa mga dahon ng mga puno, may isang bagay ang biglang kumawala sa katahimikan, isang lihim na matagal nang itinago ni Bagani at tila handa ng sumabog. Hindi ko inaasahan na ang gabi na iyon ay magdadala ng isang matinding pagbabago sa aming kwento. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa gilid ng pastulan, napansin kong ang kanyang mga mata ay nagningning ng kakaiba, parang may apoy na sumisiklab sa ilalim ng kanyang balat. Bigla niyang iniangat ang ulo niya at nagpakawala ng isang malakas na huni, na para bang nagbabala sa isang bagay na paparating. Sa sandaling iyon, isang malakas na alon ng enerhiya ang bumalot sa kanya, at parang siya ay nagbago, mula sa maamo at tahimik na kabayo, naging isang nilalang na puno ng galit at lakas. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ramdam ko ang tensyon na unti-unting lumalakas. Parang si Bagani ay may tinatago, isang lihim na hindi niya kayang ipahayag sa salita, ngunit ipinapakita niya sa bawat galaw niya. Ang kanyang mga paa ay malalakas na humampas sa lupa, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa kakaibang enerhiya. Sa gitna ng dilim, biglang may narinig akong mga yabag mula sa malapit. Lumapit ang tatay ko, may daladalang ilaw, at tiningnan si Bagani ng may pagkabahala. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Tanong niya sa akin, ngunit wala akong masabi. Ang lahat ng aking nararamdaman ay isang halo ng takot, pag-aalala, at pagkamangha. Sa kabila ng pagbabago ni Bagani, naramdaman ko rin ang isang kakaibang koneksyon, parang sinasabi niya sa akin na may mas malalim pang kwento sa likod ng kanyang galit at pagkabagabag. Isang kwento na dapat naming tuklasin ng magkasama. Habang pinagmamasdan ko siya, naramdaman kong ang aming samahan ay haharap sa isang pagsubok na hindi ko inaasahan. Ang Bagani na kilala ko ay unti-unting nagiging isang misteryo, isang nilalang na may mga aninong kailangang harapin. At sa kabila nito, hindi ako aalis, handa akong harapin ang anumang panganib upang makilala siya ng tunay. Ang gabi na iyon ay nagsilbing simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng misteryo, panganib at hindi inaasahang mga pangyayari. At habang ang mga bituin ay kumikislap sa itaas, alam kong ang aming kwento ay magpapakita ng mga lihim na magpapabago sa aming buhay nang higit pa sa aking inaasahan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari matapos ang gabing iyon. Si Bagani, ang kabayong akala ko ay unti-unting bumabalik sa dati, ay nagpakita ng isang mukha na hindi ko inaasahan, isang mukha na puno ng misteryo at kakaibang kapangyarihan. Parang may mga bahagi siya ng kanyang nakaraan na pilit niyang itinatago, at sa gabing iyon, bahagyang sumilip ang mga aninong iyon. Kinabukasan, habang sinusubukan kong intindihin ang nangyari, nilapitan ko si Bagani ng dahan-dahan. Nakita ko ang mga matang puno ng pag-aalinlangan, halos parang nagtatanong kung maaari pa ba akong magtiwala sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbabago, naramdaman ko ang isang kakaibang init, parang nag-aanyaya siyang sabayan ako sa isang paglalakbay na puno ng hindi inaasahang mga pangyayari. Habang kami naglalakad sa gilid ng pastulan, napansin kong may mga sugat na bahagyang kumikislap sa ilalim ng kanyang balahibo, mga marka ng mga lumang laban, mga alaala ng mga panahon na puno ng paghihirap. Hindi ko alam kung paano niya ito natiis, pero ramdam ko ang bigat ng mga sugat na iyon, hindi lang sa katawan kundi pati sa kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang aming samahan ay hindi lamang tungkol sa pagtitiwala kundi pati na rin sa paghilom. Ako ang magiging sandigan niya, at siya ang magiging lakas ko sa mga panahong ako rin ay nadarapa. Ngunit hindi ko maiwasang magtanong, ano nga ba ang mga lihim na nagbubuklod sa kanya sa mga sugat na iyon? Ano ang mga kwento sa likod ng kanyang katahimikan at galit? Habang papalapit ang gabi, naramdaman ko ang isang kakaibang ingay mula sa malapit ng gubat. Bigla akong nakarinig ng mga yabag at mga bulong na parang nagmumula sa dilim.
Binalikan ko si Bagani na tila handang harapin ang anumang panganib. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon, ang tapang na minsang hindi ko inakala na mayroon siya. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa dilim ng gabi, ngunit sigurado ako na hindi kami papayag na matakot. Ang aming kwento ay patuloy na naglalakbay, puno ng mga hamon at misteryo. At habang nakatanaw kami sa universo, ang mga bituin ay tila naglalaman ng mga sagot na kailangang tuklasin. Ang gabi ay puno ng mga tanong, ngunit sa puso ko, may pag-asa akong darating ang araw na matutuklasan namin ang mga lihim ni Bagani, at sa paglalakbay na iyon, malalaman ko rin ang tunay na lakas ng aming samahan. Parang isang bagyong dumaan sa buhay ko ang mga nagdaang araw kasama si Bagani. Ang mga nangyari ay higit pa sa inaasahan ko, ang bawat sandali ay puno ng tensyon, emosyon, at mga di inaasahang pangyayari na nagbago ng takbo ng aming kwento. Ang simpleng kabayo na dati mailap at matigas ang ulo, ngayon naging isang nilalang na may malalim na sugat at misteryo na unti-unting sumisiklab sa ibabaw. Hindi ko maipaliwanag ang lakas na bumalot sa amin sa bawat galaw niya, ang kanyang mga paa na sumisigaw sa lupa, ang kanyang mga mata na kumikislap na parang apoy na hindi mapatay, at ang kanyang katauhan na puno ng kapangyarihan at paninindigan. Parang isang mandirigma na handang lumaban sa kahit na anong pagsubok, ngunit may pusong sugatan na naghahanap ng pagkalinga. Sa bawat paglapit ko sa kanya, nararamdaman ko ang isang kakaibang enerhiya, ang pagnanais niyang magpakatatag, ngunit sabay nito ay ang takot na muling masaktan. Kami ay nagiging parang dalawang kaluluwang naglalakbay sa isang mundo na puno ng panganib at hindi pagkakaunawaan. Ang bawat galaw namin ay isang sayaw ng lakas at kahinaan, tapang at takot. Habang kami magkasabay na naglalakad sa dilim ng gabi, ramdam ko ang tibok ng puso niya na tila sumasabay sa akin. Sa bawat hampas ng kanyang mga paa sa lupa, parang nagsisigawan ang mundo na kami ay buhay, na kami ay mailaban na kailangang tapusin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa akin. Ano ba talaga ang kwento ni Bagani? Ano ang mga sugat na nagtulak sa kanya upang maging ganoon? Ang tensyon ay umaabot sa rurok, at sa bawat sandali na kami magkasama, parang ang lahat ay nagiging mas matindi, ang pag-ibig, ang takot, ang pag-asa, at ang pangamba. Ang aming samahan ay nasa bingit ng pagbabago, at pareho kaming nakahandang harapin ang anumang panganib na darating. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw, ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa isang kabayo at isang babae. Ito ay tungkol sa dalawang kaluluwang naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim, dalawang puso na nagsisikap na magtiwala at magmahal sa kabila ng lahat ng sugat at unos. At habang ang mga bituin ay kumikislap sa itaas, alam kong ang susunod na kabanata ay magiging mas matindi, mas puno ng damdamin, at mas puno ng mga lihim na kailangang tuklasin. Ang aming laban ay patuloy at sa puso ko, handa akong sumabak kahit ano paman ang mangyari. Habang unti-unting humuhupa ang gabi sa maramag, nararamdaman ko ang bigat ng mga pangyayaring naganap sa pagitan namin ni Bagani. Ang bawat galaw niya, bawat tingin na ipinagpapalit namin, ay puno ng mga lihim at emosyon na higit pa sa aking kayang unawain. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko na ang aming kwento ay patungo na sa isang rurok na hindi ko pa alam kung paano matatapos. Nasa isang gilid kami ng pastulan, hawak ang tali ni Bagani at tinitingnan ang mga bituin na kumikislap sa langit. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumadampi sa aking mukha, at sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang lahat ng ito, ang sakit, ang takot, ang pag-asa, ay bahagi ng isang mas malalim na paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi ko akalaing mararanasan ko. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang misteryo na patuloy na bumabalot sa amin, isang lihim na matagal nang itinago ni Bagani at marahil, pati na rin sa akin. Ang mga sugat na hindi pa ganap na naghihilom, ang mga aninong nagkukubli sa dilim ng nakaraan, at ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Habang hinihila ko ang tali, nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang tibok ng kanyang puso na tila nakikisabay sa akin. Sa sandaling iyon, parang narinig ko ang isang tahimik na pangako, isang pangakong hindi kami magpapatalo sa mga unos ng buhay, na sama-sama naming haharapin ang lahat ng darating. Ngunit paano kung may mga bagay na hindi pa kami handang malaman? Mga lihim na kapag nabunyag ay maaaring magbago ng lahat. Ano ang magiging kapalaran namin ni Bagani? Magiging sapat ba ang aming lakas at pagtitiwala upang malampasan ang mga pagsubok? Ang mga tanong na ito ang bumabalot sa akin habang ang hangin ay humahaplos sa aming mga mukha.
At sa kabila ng kawalang katiyakan, may isang bagay na sigurado ako, ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas, pag-ibig, at tapang na magpapatuloy, kahit saan man kami dalhin ang tadhana. At sa pagsikat ng araw, sisimulan namin ang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng mga lihim, hamon at pag-asa. Ngunit ang tunay na kwento ni Bagani, at ang aming pagsasama, ay naghihintay pa rin na mabunyag sa mga susunod na araw.